Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 22, 2026, Biyernes ng ikapitong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 25, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ng taong ito nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at iniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at nalalapit na po tayo sa pagtatapos ng panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli sa kwento ng buhay ni San Pablo kung paanong gumagalaw ang Diyos sa hiwaga at misteryo ng kanyang pamamaraan. Ngayon ay nababanggit sa ating unang pagbasa ang mga hari, sina Agripa at Berenice, na mga pinuno ng mga Romano. So, at dahil doon, parang alam niyo po yung paraan na hindi man sinasadya, hindi man sila kumbaga ipinagpahayagan, pero unti-unti narinig nila mula sa mga pangyayari ang patungkol sa buhay ni Kristo na ipinahayag din nitong isang haring ito. Kumbaga ganon yung naging daan para maihatid ang mensahe tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na di natin alam na talagang ang Diyos mismo ang kumikilos sa mga ganitong pagkakataon. Kaya nawa, kahit na sa usapin ng kaguluhan sa politika natin, talagang kailangan pa rin natin na gamitin at ipahayag ang salita ng Diyos upang sa ganon ay malutas ang anumang mga kasinungalingan at matuntun natin kung ano talaga ang katotohanan sa mga dapat nating na marinig. Kaya kung ang mga pinuno ay nabanggit dito sa ating unang pagbasa, ganon din naman ay patuloy pa rin natin pinagdarasal ang mga lingkod ng ating pong bayan, mga politiko, sila mga gumagawa ng batas na dapat sila din ay tumutupad nito at nagsasabuhay. Kung merong nagkasala, managot, ituwid kung ano man ang mga nagawa nila. Dahil lagi naman po may pagkakataon. Dahil yan po ang mensahe ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay para sa lahat. Siya ay namatay para sa kaligtasan ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Pero ganun pa man, kung sakali na meron po tayo mga kapatid na pinag-uusig dahil sa pananampalataya, idalangin natin na sila po ay mas maging matatag
at mas maging mahinahon at hayaan ng Panginoon ang kumilos sa mga ganitong sitwasyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.